Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang umaga. Good morning, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Alinsunod sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. na magbigay ng abot-kaya at dekalidad na pagkain, pumirma ng kasunduan ang Department of Agriculture at Philippine Postal Corporation or PhilPost para palawakin pa ang kadiwa ng Pangulo Program sa buong bansa. Sa ilalim ng kasunduan, titiyakin ng DA na ligtas at dekalidad ang mga produktong binebenta habang ang PhilPost naman ang magbibigay ng espasyo at kagamitan para sa maayos na operasyon ng mga tindahan. Ibig sabihin, mula sa 6 na post office na dati nang nag-host ng kadiwa pop-up stores, palalawakin na ito sa 67 post office sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. At inaasahang aabot pa sa 1,500 ang kadiwa stores sa buong bansa pagsapit ng 2028. Nakikita natin na malaking tulong ito hindi lang sa postal workers, kundi sa buong komunidad na nasasakupan ng mga post office. Isa pang good news, binuksan na ng Bureau of Immigration ang bagong OFW wing sa NAIA Terminal 3. Ang nasabing wing ay para lang sa mga OFW para matiyak ang mabilis at mas epektibong immigration processing. Ang bagong pasilidad ay alinsunod sa target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagbutihin at ayusin pa ang mga serbisyo para sa mga OFW. Bahagi rin ito ng pagkakilala sa kontribusyon ng OFWs sa ekonomiya ng ating bansa. Magandang balita para sa ating mga bagong bayani. Mayroon ng dedicated OFW wing sa NAIA Terminal 3. Mas mabilis, mas maayos na immigration processing, lalo na ngayong big travel season. May dagdag na 6 counters at 12 immigration officers. Saludo ang pamahalaan sa inyong sakripisyo. At ang ating huling good news, bilang hakbang tungo sa mas masaganang ani at masaganang buhay para sa ating mga kababayan sa agrikultura, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang paglulunsad ng Agripuhunan at Pantawid o APP program ng Department of Agriculture. Ang APP ay isang malawakang inisyatiba na naglalayong bigyan ng pinansyal at teknikal na tulong ang mga kwalipikadong magsasaka ng palay. Sa nasabing programa, makakatanggap ng ang mga magsasaka ng hanggang 60,000 pesos na credit para sa farm inputs at buwanang allowance. Bukod sa mas mababang interes, insured din ang credit line para maiwasan ang matinding epekto sa mga magsasaka sakaling magkaroon ng mga hindi inaasahang sakuna. Bukod sa cash assistance, nagkaloob din ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization or PhilMec ng higit 6 na milyong halaga ng makinarya sa 3 farmer cooperatives. Kabilang dito ang Rice Combine Harvester na nagkakahalaga ng 1.92 milyong pesos at 2 4-wheel tractors. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., malaking tulong ang APP program para gawing mas kapaki-pakinabang at bankable ang pagsasaka sa bansa. At ito po ang mga good news natin sa araw na ito. Para rin po sagutin ang mga katanungan kaugnay sa survey sa hunger at food security, kasama po natin ngayon si Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga, Asek Dumlao.
Magandang umaga po, Yuse Claire, and magandang umaga din po sa lahat ng mga kaibigan natin mula sa media. Unang-una po, rini-recognize ng DSWD na multifaceted po yung causes ng hunger and poverty. Kaya nga din po, multi-pronged approach din yung ina-adapt ng aming pong ahensya. We remain steadfast sa pagtataguyod ng mga iba't ibang mga inisyatibo para matugunan po yung issue sa hunger and poverty. And of course, dun sa pagpapabuti at pagpapalawig rin ng mga existing programs ng aming pong ahensya. Kabilang na dyan yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program na namumuhunan sa edukasyon at kalusugan ng mga children beneficiaries. Dahil naniniwala po tayo, driver kasi yung hunger sa poverty. Kapag po hindi malulusog ang mga bata, nawawalan po sila ng oportunidad para magkaroon ng magandang kinabukasan. Nakakaapekto ito sa kanilang pag-aaral at sa kanilang productivity. Kung kaya nga po, sabi ko, namumuhunan talaga tayo sa edukasyon at kalusugan. At hindi lamang po iyan, hindi lamang po yung pagbabantay sa specific compliance to the conditions of the program ang ginagawa natin. Nakikipag-ugnayan din tayo sa ibang ahensya ng pamahalaan para mabigyan din ng oportunidad ang mga 4Ps members na magkaroon ng trabaho. Isa po dyan yung ating partnership with the Department of Labor and Employment. Meron po tayong trabaho para sa 4Ps sa Bagong Pilipinas. So, batay po doon sa pinakahuling datos, 9 events na po yung naisagawa natin. Mahigit 400 yung hired on the spot sa events na yon. Mahigit 3,000 na mga 4Ps beneficiaries ang nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng empleyo sa mga iba't ibang mga organizations. Ito po yung nabanggit ko na kinakailangan talagang magtulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama na yung pribadong sektor para mabigyan ng kalutasan yung problema ng kalusugan, hunger and poverty. And at the same time, nagpapatuloy din po yung iba pang mga programa ng aming pong kagawaran. Nandyan yung Walang Gutom, nandyan din yung Walang Gutom Kitchen na ini-implement po natin dito sa Kamaynilaan. We're looking at expanding the implementation of this program. Tinitingnan din natin na magkaroon din tayo ng Walang Gutom Kitchen sa parte ng Visayas at Mindanao and sa northern area po ng Maynila. Dahil isa po yan doon sa naging rekomendasyon din in terms of improving the implementation of the program. So again, nagtutulong-tulong po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. We adopt the whole of government approach, the whole of society approach, sapagkat hindi lamang po gobyerno ang may responsibilidad sa pagtugon sa problema ng kagutuman at kahirapan. Kasama po natin ang pribadong sektor. At yan po ay naipakita sa mga iba't ibang mga programa na ipinapatupad natin. In fact, banggitin ko na rin po, doon sa i-digitalize nga natin yung registration, accreditation, and licensing ng mga social welfare and development agencies. We have a lot of good doers po na tumutulong sa department para makapag-provide tayo ng social welfare assistance to the poor, the vulnerable, and the marginalized. Thank you very much, Asek Dumlao. We now open the floor to questions related to poverty, hunger, and even food security. Maris Umali, GMA Integrated News. Good morning, ma'am. Ma'am, you mentioned a while ago multifaceted yung reasons kung bakit nararanasan natin yung kahirapan. Can you just at least mention to us what are the factors? Kasi these programs that you've mentioned, yung multi-pronged approach, have been done by the government for I think since it started, this administration. So, but still, ang lumalabas po kasi from 26.4% in February, it soared to 35.6% in March. So medyo mataas po ito, And even the non-poor, it also rose slightly from 16.2% in February to 18.3% in March. So hindi na sila mahirap, pero yung hunger levels slightly increased pa rin po. So number one, what are the factors that contributed to this soaring of hunger? And you've already mentioned the approaches to respond to this. How soon are we expecting
these numbers to go down? Maris, kung matatandaan mo, last year naglabas ang DEDA PSA na bumaba yung poverty incidence po sa ating pong bansa. Yan ang nagpapatunay na nag-gain ng traction yung mga programs and services na ipinapatupad po ng ating pamahalaan. Maraming mga factors kasi na nakakaapekto sa mga mahirap nating pamilya. Last year, nakita po natin 6 typhoons occurring in 3 weeks. At isa po yan sa mga kadahilanan kung bakit po bumababa yung level of well-being ng mga kababayan natin na mahihirap. Ngayon, ang ating pong pamahalaan ay hindi naman po natitigil sa pagbubuo ng mga interventions para hindi po lalong sumadsad sa kahirapan yung ating mga kababayan. Isa na nga po dyan yung nabanggit ko, no, yung dun sa Pantawid Pamilyang Pilipino program na tinutulungan natin sila to recover from disasters and other shocks na nakakaapekto sa kanila. Meron din tayo yung assistance to individuals in crisis situation. Ito po yung mga interventions, yung mga social assistance na ibinabahagi natin because there are unwanted events o mga adverse shocks na nakakaapekto po sa mahirap na pamilya at kinakailangan na makaution natin yung impact po nito. Kaya ganito, may mga social safety nets din tayo na ipinapatupad. Inflation is another issue, no, na nakakaapekto rin po sa well-being ng ating mga kababayang mahirap. Kung kaya nga po meron din tayong ayuda para sa Kapos ang Kita program. Again, it's a social safety net that cushions the impact of rising inflation to individuals who are affected by rising inflation and whose income do not exceed or yung kinikita nila ay hindi nag-exceed dun sa statutory minimum wage. So again, I'd like to emphasize, Maris, na may mga iba't ibang kadahilanan kung bakit po bumababa yung level of well-being and bakit may mga pamilya na tingin nila nagugutom sila o naghihirap sila. But then again, mahalaga po para sa amin, merong mga iba't ibang mga interventions ang ating pong pamahalaan para makaution yung impact po nito at hindi po bumaba at ma-trap sa poverty yung ating mga kababayan. Okay, ma'am, just a follow-up. So, since we understand that it would take a while. Kakaiba ng context, di ba? Sa government, we make use of family and family income and expenditure survey. May annual study po na ginagawa dyan. Usually, yung mga survey na ginagawa ng ibang organizations, on a quarter lang po yan. And then, syempre, depende rin yun doon sa mga questions na tinatanong kasi doon sa mga respondents. While, of course, we recognize, we acknowledge ito pong mga pag-aaral na ito, tinitignan din natin at ibinabangga doon sa mga scientific studies na isinasagawa ng ating pong pamahalaan. As to timeline, sabi nga po ni Pangulong Marcos Jr., dapat maibaba natin ang poverty incidence to a single-digit percentage before the end of his term. DSWD is committed in contributing to that, to the attainment of that goal. At pinagsisikapan po namin para mas mapabilis pa yung pagbaba nitong poverty incidence sa ating bansa. Thank you, ma'am. Eden Santos, Net 25. Good morning po, ma'am. Wala po bang ginagawang assessment yung ahensya para makita po kung epektibo pa ba itong mga programang ito like TUPAD, 4Ps, AIX, AKAP, para po maiangat yung well-being, welfare ng ating mga kababayang mahihirap at para malaman din po or mapag-aralan ng ating ahensya na baka meron pang mas magandang programa na pwedeng makatulong pa po, no, na talagang matugunan yung kagutuman, yung kahirapan dito sa ating bansa. Kung kung babalikan natin yung 4Ps law, nakalagay doon na dapat an impact evaluation study should be conducted. In fact, meron po. Yung mga naunang taon, meron ng mga isinagawa na impact evaluation studies. And sa kasalukuyan, meron po tayong kinomission na pag-aaral para makita din natin, no, kung ano na ba yung naging epekto nung programa. Ba ASEC yung dagdagan yung 3,000 pesos na ibinibigay sa kanila para naman mas makaangat sila sa kanilang pamumuhay? Yes, isa po yan doon sa tinitignan, no, kung akma pa ba yung halaga na tinatanggap nila para ma-address yung pong gaps sa pamilya.
Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Nabanggit niyo po na magkaiba po yung standards or yung metrics na ginamit dun sa survey compared to yung pang-measure po ng government, no? So, using po yung metrics na ginagamit po ng DSWD, where are we now in terms of our goal to eliminate hunger in the Philippines? Are we on target? At gaano po kalaki yung, kumbaga, yung difference po nung pinapakita sa survey at yung lumalabas po sa inyong mga pag-aaral? Pia, unang-una, it's the Philippine Statistics Authority, no, na kasama po natin sa pag-aaral. Yung sa pag-aaral na nabanggit ko, yung Family Income and Expenditure Survey, sila po ang nagsasagawa niyan. But sabi ko nga po, ito ay reference ng aming pong ahensya to assess yung implementation noong mga iba't ibang social protection programs and services. Batay naman po doon sa mga gaya nung lumabas last year, no, na bumaba yung poverty incidence sa ating pong bansa. We can say na nag-gain po ng traction yung mga ipinapatupad nating programa, kagaya nga po ng Walang Gutom program, yung Walang Gutom Kitchen, Tarabasa, and of course yung 4Ps, yung SLP, and the Kalahi Seeds, among other social protection programs and services of the department. And batay nga po doon sa pinaparating din ng ating mga beneficiaries na natutuwa sila doon sa ipinapatupad namin. Yun po yung driving force, actually sa motivating force for the department to continue expanding the program implementation and further developing initiatives para mas mapagbuti nga po yung pang social protection agenda natin. And idagdag ko na rin po na doon sa Walang Gutom, we started kasi in 2023 na nasa mahigit 1,000 yung mga beneficiaries. The following year, nag-expand tayo to 150,000 and ngayon, nasa 300,000 household beneficiaries na yung ating nasuserve. So, ibig sabihin po, talagang malaki na yung naiaambag ng ating pong ahensya sa paglutas nga po ng problema ng kagutuman and malnutrition. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, ASEC. ASEC poverty and hunger rates have increased nga po. Pero po, kung titingnan yung PSA, nabawasan pa po yung inflation rate natin from Feb to March. Nadagdagan din po yung employment rate natin. Paano po natin nire-reconcile yung mga ganitong datos, and how optimistic is the government na mababawasan po for the month of April? Now, in terms of optimism, optimistic po tayo na mas magi-improve pa po, no, yung condition noong in terms of improving or reducing poverty incidence in our country and reducing hunger incidence as well. Nakikita nga natin doon sa isinasagawa natin na trabaho para sa 4Ps sa Bagong Pilipinas. Gaya ng nabanggit ko earlier, marami po tayong mga na-i-register na merong mga bagong trabaho. So, I think that matches na rin yung lumalabas na percentage na bumababa yung bill ng mga unemployed. And gayon din po, makikita natin dun sa ating mga 4Ps beneficiaries, marami po sa kanila nakakapagtapos ng kanilang pag-aaral, and marami nga rin are acing licensure examinations. So sila po ay nabibigyan din ng pagkakataon na makapagtrabaho. Ganyan din sa Sustainable Livelihood Program, because kinakapacitate din natin yung mga beneficiaries to either engage in thriving livelihood activities or makapaghanap ng trabaho. So yan po, nakikita natin, pag binabangga natin, yan ang nagpapatunay na maganda po yung mga inisyatibo ng ating pong pamahalaan. Sam Medinilla, Business Mirror. Hey, good morning, ma'am. Kanina po na-mention po nila na parang may recommendation sa DSWD na parang expand yung program sa Northern Manila. Itatanong ko lang po kung ano pong organization or sino po yung nag-recommend na kung saan areas na dapat intensify yung anti-hunger measures. At saka meron po kayang list yung DSWD ng mga areas na makukonsider natin as hunger hotspots.
Okay, batay po doon sa nabanggit ko na expansion ng Walang Gutom Kitchen. Yan po ay dahil pinag-aralan natin with our partners, particularly from the private sector, na dito rin po yung mataas ng bilang ng mga individual families and individual in street situations. Halimbawa doon sa Bangon, no, dahil isa rin po yan, BARM, I mean to say, meron rin kasi tayong programa doon, yung Bangon. Diyan din natin nakikita na magkaroon ng additional intervention para again ma-reduce yung hunger incidence sa lugar po na yan. Bukod po dun, wala na pong iba pong parang priority areas yung DSWD para for its anti-hunger measures. Well, titingnan po natin doon sa lalabas na result noong nagkaroon kasi ng pag-aaral yung pilot implementation nung Walang Gutom Kitchen. So we're expecting na ma-finalize po iyan nitong buwan ng Abril. Kung ano pa yung karagdagang mga rekomendasyon, yun po yung ating pong i-consider doon sa scale up nito. Last na lang po, ina-mention po nila kanina na pinag-aaralan na itaas yung 3,000 pesos doon sa Pantawid Walang Gutom program. Ano po yung amount na kino-consider ng DSWD at saka saan factors po yung na i-consider para increase po yung amount ng 3,000? Currently, yan po ang pinag-aaralan ng ating pong partners na nagsasagawa ng pag-aaral. Hindi lamang po yung amount but then also the frequency of distributing the monthly food credits. Sa ngayon po ma'am, wala pa pong proposed na amount? Wala pa kasi in each area may halaga po na pinag-aaralan. So hintayin po natin na lumabas yung study on that. Thank you po ma'am. Leth Narciso, DZRH. ASEC, ma'am, dun po sa mga nakagraduate na ng 4Ps, may datos po ba ang DSWD kung ilan sa kanila yung nagtuloy-tuloy yung pag-ahon at ilan din naman yung bumalik as beneficiaries? Okay, batay doon sa aming pinakahuling tala, nasa mahigit 700,000 household beneficiaries yung naka-reach ng level 3 o yung self-sufficiency level. Ibig pong sabihin, sila na po yung kaya na tumayo sa kanila pong mga paa. In fact, sila nga po yung mga nag-exit na mula sa ating programa. Ngayon po, ang DSWD in coordination with the local government units, tinitiyak nga po na hindi pumuling bumaba yung kanilang level of well-being. Kung kaya, kapag nagsasagawa tayo ng Pugay Tagumpay o yung graduation strategy for our 4Ps beneficiaries, pati po yung mga case folders nila ay tinuturn over natin sa LGUs para mabantayan po. And then make sure that, again, appropriate interventions are being given to them, especially that, as I've earlier mentioned, that there are shocks or unwanted events or crises that might affect the family. So kinakailangan po na we could promptly provide necessary support para, again, hindi po muling bumaba yung kanilang level of well-being. Any more questions related to food, security, hunger, or poverty? If there are none, thank you, Yusek Irene. Yusek Claire. Thank you very much, ASEC Irene Dumlao ng DSWD. So maaari na po nating i-excuse si ASEC Irene Dumlao. At handa na po tayo sagutin ang inyong mga katanungan. Sam Medanilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Tatanong ko lang po, ma'am, kung ano po yung update dun pagdating sa ginagawa na measures ng government sa reciprocal tariff with the US. Last week na-mention po ni Sir Go na parang plano niya magpunta sa US for negotiation. May date na po kaya kung kailan? Yes, Sam, ganito. Kanina nagkausap kami ni Secretary Go at sinabi niya ay wala pa pong update at patuloy pa rin po ang pakikipag-usap, ang pakikipag-negosasyon, especially with the ASEAN countries para po sa isang joint diplomatic outreach, harmonized messaging ng Asian countries. Ito yung, kumbaga, ine-emphasize yung diplomatic engagement rather than retaliation. At ang salitang galing po kay Secretary Go ay cooperation, not
confrontation. So nasabi nga po niya na sila po ay biyahe papuntang US sa May at wala pa pong update kung kailan po. Bali ma'am, yung sa May yun po yung for the entire ASEAN delegation? Tayo lang po, yung Pilipinas po. Opo. Tapos last question na lang po ma'am. Regarding po dun sa reciprocal tariff pa rin, na-mention po ng DTI tsaka DOF na isa sa parang magiging competitive edge ng Pilipinas yung 17% tariff niya compared dun sa other ASEAN countries. Recently, nag-impose po yung US ng parang deferment dun sa mataas na yun. Tapos lahat na lang 10%. Paano po kaya magiging competitive pa rin yung Pilipinas kung yung other ASEAN countries, pantay-pantay na po tayo ng 10%? Yan po ang magiging mas magandang opportunity para sa local businesses natin na mas galingan pa nila ang kanilang mga produkto, ang kanilang mga serbisyo para sa paggawa ng mga produktong pwede nating i-export. Okay po. Thank you. Tina Maralit, Manila Times. Good afternoon, ma'am. Ma'am, reaction lang po on what came out over the weekend, yung pag-endorso po ni Vice President Sara Duterte sa alyansa candidates, Congresswoman Camille Villar and Senator Amy Marcos. Ano po kayang mensahe ang pinaparating nito sa publiko? Kung di po ako nagkakamali, naglabas na rin po ng mensahe ang si Congressman Toby Tiangco. At lahat po ng question patungkol po dyan ay si Congressman Toby na lang po ang sasagot. But ma'am, is the trust and confidence of the President in these candidates buo pa rin po kaya? Sa kanya mga kandidato, definitely yes. Pero muli, kung ano man po yung iba pang mga detalye patungkol po dito sa recent incidents ay si Congressman Toby Tiangco po ang may authority to talk about that matter. Salamat po, ma'am. Left Narciso, DZRH. Yusek, may we know what are the President's plans for the Holy Week? Naitanong po natin at siya po ay makakasama niya po ang kanyang pamilya. He will spend his time with his family. At ang mga detalye po ay hindi ko na po maibibigay. Yun lang po. Hindi po sinabi kung saan? Hindi po sinabi sa amin kung saan. At kailan po mag-start yung... Opo, basta he will be spending his time during this Holy Week, most probably starting Thursday. Opo, pero yun lang po. Itong Holy Week na po ay bibigyan niya po naman ng oras ang kanyang pamilya para po sila magkasama-sama. Dahil sa sobrang busy ng ating Pangulo sa kanyang mga activities. So, yan po. Follow up to that, Tuesday New DZBB. Hi ma'am, so ibig sabihin po ma'am, from today until Wednesday may i-expect pa kaming mga activities ni Presidente? Meron pa po. Outside of the palace? Sa aking pagkakaalam, meron din pong magaganap dito sa palasyo. Pero mga meetings lang po. So, i-include po natin yung mga meetings. Thank you, ma'am. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Sa last sona po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung third sona niya ay hinighlight po yung pagkamit po ng gobyerno sa food security po ng Pilipinas. At ngayon po ilang buwan na lang, malapit na ulit yung kanyang SONA. Kumusta na po yung status ng food security ng ating bansa? Ano na po yung mga naipatupad at ipatutupad pang programa? At ASEC Irene Dumlao at sinagot niya na po ang ibang mga katanungan tungkol sa food security. Hanggang doon lamang po ang aking masasagot dahil nasagot niya na po kanina ibang mga programa patungkol po dito. Pero nasa na po tayo ngayon pagdating po dun sa pagtamo ng pamahalaan ng Marcos administration, pagdating po dun sa pagkakaroon natin ng seguridad sa pagkain sa ating bansa? Nakita niyo naman po kung ano pong sinabi ng ating ASEC from the DSWD. Nagagampanan po yan at nagkakaroon po ng traction dahil sinabi po niya noong nakarambon lamang ay maganda po naman ang naging resulta. At mas maganda po kung muli natin maisasalang ang ating ASEC na si Irene Dumlao para po maitanong niyo po yan. Binigyan na po tayo kanina po kasi ng pagkakataon na maitanong ang tungkol sa food security. Sana po nadetali po niya kanina. At nadetali naman po niyo kanyang mga programa kanina po. Thank you po.
Thank you. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Follow up lang din po doon sa Holy Week activities ni Presidente. May mga pahabol po bang instructions si Pangulong Marcos sa mga concerned agencies, lalo po at nagsisimula na pong magsiuwian yung mga kababayan natin, and then may balak po ba siyang magsagawa din ng sariling inspection po? Thank you. Opo, unang-una po, syempre ang gusto po ng Pangulo natin at ang direktiba po niya ay bigyan po ang ating mga kababayan at hindi lamang po mga kababayan, kung sino man po ang bumibisita sa ating bansa, ng isang safe at convenient travel. Maliban po dyan, ang mga naiiwan sa kanilang bahay at hindi naman po nagda-travel at nagbabakasyon ay mabigyan din po ng kanilang proteksyon. At kaya po inaasahan po natin ang ating Secretary, si DOTR Secretary Vince Dizon, naglilibot po siya upang malaman po ang mga nagbabiyahe kung may mga overloading at kung ano-ano pa ang maaari maging problema ng mga vehicles, no? Mga transportation na maaaring i-avail ng ating mga kababayan. At maliban po dyan, ang Bureau of Immigration po ay nagsabi rin po na handa po sila sa pagdagsa po ng tao sa airport at magtatalaga po ng 48 personnel para po siguraduhin na lahat ng counter po ay may tao at hindi po maipon ang pila. Hanggat sa makakaya po dahil hindi po natin malalaman kung gaano ba po talaga kadami po ang dadagsa sa pag-travel po. Balik na rin po sa bansa yung Philippine Humanitarian Team mula sa Myanmar. May mensahe po ba dito si Pangulong Marcos, Yusek? Opo, nagkaroon po ito ng commendation at sila po talaga ay kumbaga ipinarangalan po dahil sa kanilang napakatapang na pagsagupa dito sa kanilang obligasyon at sa kanilang duty po. Kaya po ang lahat po na nanggaling po at tumulong po sa Myanmar, kayo po ay aming pinasasalamatan. Kapuri-puri po ang inyong mga ginawa. Thank you po. Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Good morning po, Yusek. May we get Malacanang statement po on the beginning of the overseas voting po and maybe your call for the Filipino voters abroad. Yes, opo. Yan po ay karapatan po talaga nila. Dito po nila mapapakita ang kanilang boses, ang ating mensahe po mula sa palasyo ay gampanan niyo po ang inyong tungkulin bilang isang Pilipino. Bumoto po kayo ng nararapat. Bumoto po mula sa puso. Huwag pong bumoto dahil lamang sa bulong o dahil kayo'y nabayaran, kundi iboto niyo po ang mga taong nararapat, yung maaasahan po natin, mga leader na hindi ibebenta ang bansa kahit sa anumang paraan, at mga leader na makabayan. Also, Yusek, for the first time available na rin po yung internet voting para sa mga OFWs natin. Your thoughts on that and maybe what does that say about the innovations of the government po na pinupush natin? Sana po mas maging maayos po ito at dahil po ito ay mas mapapabilis po ang pamamaraan ng pagboto ng ating mga kababayan. Thank you po. Last two questions. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek. Yusek, Senator Gatchalian expressed alarm over recent cases of bullying and students' deaths linked to violence, calling it a sign of crisis. What directive po has Malacanang issued to DepEd in response to these incidents? At ano pong maipapayo po natin sa mga magulang? Salamat po. Yes, opo. Nagpalabas na rin po ng mensahe po dito at kinukondena po kung ano man po na bullying, panghaharas sa mga estudyante po natin, sa mga kabataan po. At kanina rin po nakausap po natin si ASEC Irene Dumlao. Sa mga ganito pong sitwasyon ay yung mga social worker po na naka-assign, pumunta na rin po sa mga schools na nabanggit, sa mga involved po ngayon, at tinulungan po sila agad. At sabi nga po natin, kahit po ang ating DepEd, nagkaroon na rin po ng pag-iimbestiga rito. Especially po yung tungkol sa nangyari sa Las Piñas, kinausap na po ang principal po dito at ang SDO. So hinihintay na lang po natin ng ibang mga detalye po at ginawa na po talaga agad ng agarang aksyon ito ng pamahalaan sa pamamagitan din po ng direktiba ng ating Pangulo. And finally, Daryl Esguerra, Philippine News Agency.
Good morning, Yusek. Ma'am, can we just get an explanation lang po kung bakit na-veto ni Pangulo yung proposed amendments on the revised Baguio City Charter? Okay, banggitin ko na lang po ang kanyang mensahe. And I quote, bibigyan ko po kayo maya-maya lamang po. Sinabi po niya dito na, I am constrained to veto the bill as it is inconsistent with law and jurisprudence, and it may endanger or prejudice the authority previously granted to the BCDA. So kinikilala po ng Pangulo ang karapatan at authority ng BCDA patungkol po dito. Kaya po na-veto po ang act amending sections 23 and 52 and repealing section 55 of the Republic Act number 11689, otherwise known as the revised charter of the City of Baguio. Thank you very much, Yusek Claire. At dito na po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang tanghali sa bagong Pilipinas.